Kahit papaano, nakikipag-cooperate naman itong mga diskaya sa mga investigasyon na ginagawa. Katulad nga po na itong pagsuko ng mga diskaya sa kanilang 28 luxury cars sa Bureau of Customs. Kamakailan kasi ay sinalakay ng mga otoridad ang kanilang compound. Sinalakay din sila ng mga militanteng grupo na nagpuprotesta at galit na galit. Hindi natin masisisi yung mga yon. Dahil kung tutuusin talaga, labis-labis etong karangyaan na itong mga diskaya. At kung pagtatagpi-tagpiin kasi natin ang mga pangyayari, totoo na galing talaga sa gobyerno ang malaking porsyento ng kanilang yaman. May mga kilala tayong mga contractors. Halimbawa, contractors ng mga Jollibee buildings or stores. Pero hindi ganito hindi ganito kayaman, 'di ba? Maganda 'yon na nakikipag-cooperate. Maganda 'yon na nakikita natin na nagiging honest itong mga diskaya. Katulad ng pagsabi nga natong si Sara na kuno ay 2016 sila nagsimula sa mga flood control projects. Sa puntong yan, nagiging honest sila. Pero hanggang saan? Lahat ba ay kaya nilang ilabas? Lahat ba ay kaya nilang sabihin? Yan ang aantayin natin. Meron pang isang problema ito. Ito naman ay problema na itong mga diskaya dyan sa Manila, City of Manila. At ang sabi nga natin si Isko Moreno, hindi daw nagbabayad ng tamang buwis itong mga to. Or sabihin na natin, hindi nagbabayad ng buwis. Sa Pasig din kasi marami daw itong mga diskaya ng mga buildings na walang permits. So yun yung malaking problema, di ba? Doon pa lang nakikita na natin na bakit? Ba't walang permit? Ba't hindi nagbabayad ng buwis? Kasi yung mga buwis na yan, ang makikinabang sana dyan ay ang taong bayan. So parang